Muli po, good morning. At ngayon po ay Sabado. Napaka-bless po ng araw. At bukas po ay muli magkakaroon tayo ng sama-samang pagsamba at pagpupuri. At dapat po ito ay ating po pinapahalagaan at pinaghahandaan po natin sa pag-attend po sa church kasi ito po yung institusyon o ito yung lugar na pinagkaloob sa atin ng Diyos upang tayo po magsama-sama. Kasi nga, ang sabi po ng Panginoon, huwag pabayaan ng pagtitipo ng mga banal o sabihin yung mga niligtas ng Diyos through Christ. At palagi doon natin gagawin itong mga bagay nito sapagkat ito yung dahilan kung bakit po tayo tinawag ng Panginoon upang pagsamasamahin po niya at maglingkod sa Kanya, and then after nun ay mayroon pangako siya na babalikan po. Kaya kadalasan binabanggit ito na pagtuturo na mayroon pong dadagitin at yung mga dadagitin po ay yung pong mga anak ng unang Diyos. At kung tayo po ay naniniwala sa ganung punto, mas maganda ho na maniwala po tayo ng lubusan, magtiwala sa Panginoon sapagkat talagang dating na ang ating Panginoon. At kung po sa mga medyo nagpapahinga ng konti, alalahanin po natin na ang Diyos po ay hindi nagpapahinga, na tayo po ay gabayan, tayo po ay tulungan, tayo po ay itaas or sabihin sa kalagayan po natin, bigyan ng kalanasan ng mga bagay na kung saan po meron tayong problems. So, yan lang po natin makikita ang kaluguran po at kadakilaan po ng Diyos. Kaya much better po, kahit po busy tayo, maglaan po tayo ng saglit na panahon para po makausap o mapagbalay-balay natin salita ng Diyos. Mahalaga po yan sapagkat ito po yung kalakasan at nagbibigay kaluguran po sa Diyos kung tayo po ay patuloy po nagsusumamo, tayo po ay nagpapasakop po sa kanyang dakilang kalooban. Sabi nga po may pagdating ho ng araw, harap po tayo sa ating Panginoon na wala po tayong kayang ibitbit. Hindi natin pwedeng bitbitin ng mga bagay na meron po tayo sa ngayon. Kahit po yung kaabalahan po ninyo, hindi po yung makakapagligtas po sa inyo. Wala sino man tao makapagliligtas sa kanyang sarili, sa kanya pong mga ginagawa sa mundo, na inakala niya na ito ay napakahalaga kaysa sa kaligtasan niya. Tandaan po natin ang kapatid, ang kaligtasan po ay biyaya po yan ng Diyos. Kaya nga, ang sabi po sa kabanatang 5 ng Roma, talatang 12, dahil sa isang tao, pumalat o pumasok po ang kamatayan at pumasok po sa lahat ng tao. Ito yung kadalasan to katuruan po na original sin. May dalawa pong katuruan po dito mga kapatid na medyo hindi na natin masyadong papalawakin pa. Dahil medyo pong katuruan po ito. Pero ang mahalaga po dito, nang pumasok po ang kasalanan sa pamamagitan po ni Adam, ay kumalat po. Ibig sabihin, naging virus po siya. At infectious po yun, nakakahawa po talaga. Kaya nga dito makita natin sa buhay natin na talagang sadyan mayroong mga pagkakataon sa buhay na talagang lantaran po yung temptation, lantaran po yung kasalanan, no? Dahil nga pumasok po yun sa ating sanlibutan, sa mundong ibabaw, at meron pong kamatayang naging sanhi ng kabayaran po nito. Ito pinapaliwanag din po sa Roma 6:23. Kaya naman dito, ang maganda po ay nagkaroon tayo ng biyaya na galing po kay Christ. Kasi lahat ng tao po ay hindi nasumpong nagkaroon po ng kaisang paglakad po nila. Wala pong taong nasumpungan ng Diyos. Kaya nga ang good news po dito, kaya sinugod po ating Panginoon sa Kristo upang magkaroon ng tinatawag na para bang sa ngayon yung tinatawag po na vaccine, no? Antidote, no? Sa mga virus o viral na pumapasok sa
mundo sa anumang area ng pagpasok niya. At dito makita natin na simboliko lang po na gamit lang sa argumento na si Jesus Christ ang nagiging vaccine po natin. Kumbaga siya yung antidote, no? Yung gamot, yung cure doon po sa kasalanang pumasok na kumbaga viral or virus po, no? Kaya naman po tayo magpasalamat sa Panginoon, sa biyaya po niya ay tayo po ay naligtas kung tayo po ay naniniwala at nananampalataya sa ginawa po ng ating Panginoon sa Kristo. Yung pong kaligtasan po talaga ay sa pamamagitan po ng biyaya po ng ating Panginoon. No? Kaya po tayo, ang team po natin, nakaraan, Grow by Grace, Standing in Faith, ngayon po, Love by Grace, no po, patuloy po din sa pananampalataya. Kaya magkatugma po yun ang ating pong team na sa ngayon po, from January to February. Biyaya po at kailangan growing grace po tayo. No? In the knowledge of God. So, salamat sa Panginoon na bagamat kung minsan po talaga may mga pagkakataon po na ang kalaban po talaga ng ating pong paglapit, paglilingkod sa Diyos, yung kaabalahan ng buhay. At nakalagay naman po sa Bible, no, na yun talagang may kaabalahan po ang buhay. At may mga choices po tayo, may choice po tayo. Kaya nga ang kagandahan po dito, hindi po automatiko na nung silang tayo, may mana na tayong kasalanan. Sabihin, nagkaroon lamang ito ng kapahayagan dahil yung ating pong kalooban ay mahina, sinunod din natin yung pita ng laman, kaya tayo po ay nagkaroon din ng sakit. Ano po yung sakit? Yung kasalanan na umiiral po. At dahil po doon ay lumalakad na po tayo ng una nang hindi pa nakakalaiklisyon ng patay. Yung patay po ang ating mga relasyon, fellowship po sa ating Panginoon dahil po sa kasalanan po ating pong patuloy na kumbaga tinangkilik na rin ng tao dahil nga po doon sa tinatawag na pumasok po yung kasalanan. Kumbaga na-absorb na rin po ng tao. Pero ang kagandaan po dito, pagamat meron pong pangyaring ganyan, meron naman pong biyaya at regalo po ang Diyos sa atin. Yung nga po kay Kristo Jesus na magkaroon tayo ng kaligtasan at magkaroon ulit tayo ng pagbabalik, fellowship po at relasyon po sa ating Diyos Ama. Maraming pong salamat and good morning.